Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, ay categorically deny notarizing, signing, or participating. Ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Ngayon ay linggo, walang pasok. Kwentuhan tayo. Gawang muli ng panibagong mga reaksyon sa mga kaganapan na nangyayari sa ating paligid. Lalong-lalo na po yung napakainit na issue dito sa Pilipinas, yung tungkol sa korupsyon. Talagang maraming nabigla, maraming nagulat. Noong lumabas si Orly, yung tinatagong alas ni Senador Rodante Marcoleta. Bagamat sa katotohanan, si Orly unang lumapit kay Congressman Mike Defensor. Ngayon, tinawagan ni Mike Defensor si Senador Rodante Marcoleta para sabihin yung tungkol kay Orly. Magkaibigan sila eh. Magkaibigan yung dalawa sa Kongreso pa noon. Ito po, panoorin po natin pakinggan yung kabuuan istorya kung paano nakuha ni Senador Rodante Marcoleta si Orly, sapagkat marami po ang nabigla sa Senate Blue Ribbon Committee ng Ping Lacson. Inakala nila na yung mga sinasabi ni Senador Rodante Marcoleta na lapu-lap ay nakuha lamang ng mga butete, mga huli, sap-sap, ay malaking isda pala yun. Yung kanyang sasabihin doon at doon sa Senate Blue Ribbon Committee. At hindi na sila nakatanggi, hindi na sila nakapagsalita pa ng ibang salita. Bago pa man maharangan yun, siguro kung nalaman nila na gano'n ang sasabihin noon, na matindi yung kanyang deliberation na binitawan ng salaysay, malamang sigurado yung harangan na naman nila. Pero ang nilapitan ng taong yun ay si Senador Rodante Marcoleta. Pero bago natin ipakita yan, ay kasi yung attorney na nag-notary doon sa tawag nito, sinumpaan niyang salaysay ni Orly Codesa ay itong si attorney Benji, pangalan nun? Attorney Benji Rose Espera. Kasi siya ang nakalagay doon sa sinumpaan salaysay ni Orly Codesa. Sabi kasi siya ni Senador Rodante Marcoleta, bago mo basahin yan, nung magkaharap sila, panotaryohan niyo muna sa isang attorney. Pipirmahan para mayroon siyang batayan. At 5 kopya yung ginawa niya. Yung apat, original. Yung isa, Xerox copy. Yung 4, nasa mga senador. Isa, kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan po. Tapos yung isa, sa chairman ng Blue Ribbon Committee at Senate President Soto. Tapos yung isa naman na natitira pa doon sa magiging katabi ni Senador Rodante Marcoleta sa hearing, sa pagdinig sa pag-iimbestiga. At yung pang-5, yung Xerox copy, doon na mismo sa may nagsasalaysay sa tao, Orly Codesa. Yung Xerox na yon ay malamang nagkaroon ng problema nung nagpa-Xerox siya, naputol, hindi na ilahad-lahat nung nandun sa original na kopya. Ito, panoorin po natin kasi nagreklamo yung si Attorney Benji Rose Espera na bagamat siya daw ang nakalagay doon, mga attorney nag-notary, ay fake daw yun, fake. Pero
alam nung apat na senador na may dala ng apat na original na kopya na mali yung kanya, putol yung binabasa niyang Xerox. Kasi minsan sa Xerox machine, o natupi, o hindi na talaga ma-Xerox yung ito, paliwanag ni Senador Rodate Marcoleta. Ito po, sa Net 25. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Guseta. The signature and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, noong sinumpang salaysay ni Gutesa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Pero ano, Sen, bago ko lang bagyo, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background na paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness, Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, narinig naman ninyo, buong Kapuluan nakarinig na. Opo. Ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Aha, okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon, mamayang alas 3, sabi ko, umpisa ng aming sesyon. Aha, opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang, kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Aha, Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po Kasi yan? sabi ko, sige, so tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kasi hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga-saan ka okay. ako, Masbate. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung, kasi trap lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po. Oo, nandun siya. Okay, opo. Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. Pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa sarili kong kagustuhan, yung pagbigay niya sa akin, notaryado. Ayun. Para makatiya kayo. Para makatiya ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o manap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Ang Webes yun, oo. Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi akin. nyo rin expect na pupunta. Okay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahat mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya Binasa ko naman O di, sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Dumating. Ayun. Tapos, pagkarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay
original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, saka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo eh, para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Ayun, opo. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat, huwag mong lalaktak. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim. Kinapos. Merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko, hindi yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Pinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina. Tingnan mo na ako. Basahin mo ng maigi. Opo. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka yung katabi ko, siguro si Senator Win. Kasi may hawak kami binabasa eh. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yun sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko yung binigay sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun na nangyari. Kaya ginawa ko, ako na nagsabi, yan, pagpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yun. So lumalabas. Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ngayon po, sana lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat, na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master yung Sergeant pong Gutesa. binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yun sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siya na isang linya. Nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una mag-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Diba? Kasi alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. Ayun. Napakalinaw. Sabi nga ni Senador Dante Marcoleta, kung tama yung binabasa ni Orly Gutesa, kasi may mga nalalaktawan. At sinabi ko sa kanya na basahin mong maigi, dahan-dahanin, sabi ni Senador Dante Marcoleta. Kasi nga, doon sa kanyang kopya, marami siyang hindi nababasa, maraming hindi nababasa si Juan. Sinansala niya. Ang sabi niya, ang banggit niya, kung mali yung pagpuna ko doon, sinansala sana ako ng 3 may-ari ng may dala-dala ng original na kopya. Kaya yung binabanggit ni Attorney Benji Rose na nagnotaryo doon ay fake document daw yun. Ay hindi po totoo yun. Malaki na yung impact nung nabanggit ni Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee. Yun po. Sana po ay naliwanagan po kayo. At sana nga magtuloy-tuloy na yung mga ganyang mga pag-iimbestiga na talagang mayroong kapupuntahan. Kasi maraming nagagalit kay Senador Dante Marcoleta ngayon. Sa mga kasamahan niya. Kasi nga, unti-unti nang naliliwanagan kung sino talaga. At ngayon nga ay nagpumumbok na. Kinumbok ni Orly Gutesa yung 2 malalaking isda na binabanggit ni Senador Dante Marcoleta. Yung mga nagsasabi na
peke yun. Pakinggan po ninyo si Senador Dante Marcoleta. Kasi nakausap niya mismo si Orly Cutesa. Ito. Ganito. Yung si Orly Cutesa. Si Orly Cutesa, siya mismo pumunta doon sa ano pala, public. binalikan niya kasi nagkamali po yung pagkakatype, yung pong December 6, 2025, hindi po 25, 24, kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. Sige. Kaya alam ko na po na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Oo. Binalikan ni Orly Cutesa yung notary. Attorney. Yung notary. Kasi may mga numero yun. May mga numero. Ito. Tuloy. Siguro kurekin din yung record na iniwan niya kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yun. Yung nakapangalan mismo po doon. Sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma, no? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, page number, book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number mailalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli para malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Yung notaryo. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Di ba doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, nakipirma ron yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Yes, tampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, inahanap ko. Kaya mayroon silang babalae sa Net25. Ito po, si Kuya Jem. Nagbabala siya sa mga vlogger na para bagang nagagalit si Senador Dante Marcoleta tungkol sa mga issue pinupukol sa kanila. Yung mga vlogger kasi na gumagana sa mga programa sa saganang mamayan. May ginagawang content. Tawag nito, clickbait. Na masama ang dating na parang nagagalit sila. Yun ang pinapalabas nila sa kanilang mga content. Yung mga vlogger, yung mga content creator sa Facebook. Ano po ang babala ng panawagan? Hindi po babala, panawagan. Nakisuyo, nakiusap sila. Silang tatlo, Senador Dante Marcoleta, Kuya Jem, Kuya Nelson. Ito po. Sana po ay kung ano yung laman ng kanilang mga tinatalakay doon sa programa nila, yun din ang inyong ipalabas. Sa ating mga vloggers na pumipili Opo. Sige po, ipagpapauna na pala natin yun. Sige. Para bago nila marinig yung ating discussion, meron ng abiso. Ano yung abiso, Jen? Una po, kami ay patuloy pong nakikiusap sa ating mga kaibigan at itinuturing po kaming kaibigan, at yung iba naman minsan ay kakontra po ng aming mga pahayag. Pero ginagawa niyo pong content ito, lalo na po pagkakasama namin si Sen. Dante Marcoleta. Ang amin sana namang pakiusap ay wag naman masyado. Kung minsan parang bagang ang dating ay kami sa palatuntunan ito, lalo po si Sen. Dante, akala parang nakikipag-away kasi ang mga titulo niyo po, Sen. Dante, palatuntunan sa ganang mamamayan, Pinara, Sinopla, Sinupalpal. Sa pagka pinakinggan po, wala namang ganon. Kaya nga din mo pakiusap, sana kung ano lang po yung laman ng palatuntunan ito, yung kabilang alam ko, marami na pong views para dagdagan niyo pa po ng mga tinatawag nating clickbait, baka naman po kalalapisan na yun. Minsan yung nakakabasa, yung nakakapanood, akala nakikipag-away po kami kanino man. Hindi po yun ang layunin ng palatuntunan sa ganang mamamayan. Ito po yung pagsasatinig po ng boses ng ating mga mamamayan, at ito po yung for academic discussions sa magkakaroon po ng malawak na kabati. Yun po. Ay sana po ay naging malinaw po sa atin lahat yung mga kababayan. Kasi nga, nasusulat, huwag mong daragdagan, huwag mong babawasan. Kung ano yung nakita, yun lang. Huwag nang maglagay ng kung ano-ano pa dyan. Na para pag pinagsasabong yung mga tao doon sa
saganang mamamayan sapagkat maraming nanonood dyan ngayon kasi alam nila na yung programa dyan sa Net25 ay totoo. Walang fake news. Pero yung mga gumagawa na ng mga content, ginagamit yung clickbait, yun na, nagiging mali na yung mga nandun sa Net25. Nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga nakasubaybay, nanonood, lalong-lalo na po doon sa aking Facebook page. Maraming salamat po. Talagang yung comment doon sa comment section patungkol doon sa sagutan ni Senador Robin Padilla at Erwin Tulfo. Maraming pumapanig po kay Senador Robin Padilla. Yan po, namumutik-tik yung comment section na huwag nang mag-tax. Hindi naman maaaring huwag tayo mag-tax. Pagamat kahit ultimo bitchin nga, Magic Sarap, mayroong tax yan. Wala tayong magagawa. Sana nga yung mga tax na yun ay gamitin sa maayos na parang. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood, pagsubaybay, pagsuporta. At aasahan po ninyo na sisikapin kong maibigay ng buo yung linaw na dapat na maibahagi ko sa inyo. Na bagamat busy sa trabaho, ay sinisikap ko pa rin 2 beses, 1 beses sa loob ng isang araw makapagbigay po sa inyo ng information. Yun lamang po. Mag-iingat po tayo lahat.